Hello everyone! Welcome back sa ating vlog. So it's been a while. In today's video guys, gusto kong pag-usapan natin kung paano ba kayo makaka-build ng magandang credit score and ano ba yung importance ng pagkakaroon ng credit history at credit score dito sa Canada bilang international student or bilang worker or bilang PR or even bilang mga citizen. So unahin natin doon sa importance. So, basically guys, ang credit score kasi ginagamit yan ng mga financial institutions para i-gauge kung karapat-dapat ba kayong pautangan na sa individual or mapagkakatiwalaan ba nila kayo kung magpapautang sila. For example, gusto nyo pong bumili ng sasakyan or gusto ninyong magrenta. And dito sa Calgary kasi most of the lenders na nowadays, naghahanap na sila ng credit score or credit history. Later on, pag-usapan natin bakit nila kailangan yung credit score or credit history na yan. Ngayon yung mga bangko rin guys, kung gusto nyong bumili ng bahay, ng sasakyan, kung gusto ninyong umutang basically sa kanila or hindi nyo ikakasyon, so mangungutang kayo, kailangang malaman ng bangko kung ano ba yung credit worthiness mo. So basically guys, ang credit score is a numerical value ng isang individual's performance sa credit or kung paano siya mag-handle ng credit niya or ng mga utang niya. And the main reason kaya tinitingnan ng landlord at ng mga bangko or lenders yung credit score nyo bago sila makipag-transact sa inyo is to make sure na maganda yung credit history mo. Anong ibig sabihin nito? Wala kang mga outstanding na matatagal na or hindi na babayarang mga payments or wala kang palya sa pagbabayad, maliit yung credit utilization mo and so on and so forth. So basically, they just want to protect their investment. For example, for a landlord, ayaw niyang magkaroon din ng tenant na pangit ang credit score kasi most likely kapag hindi maganda ang credit score mo, it is saying something about your past or about your habit sa paghandle ng finances mo. So, malaki yung risk na hindi ka makapagbayad ng renta. Ganun din sa mga bangko, may risk na hindi ka makapagbayad ng monthly payments mo. So, yun guys, sa mga kagaya ko na bago dito sa Canada as international student or worker or PR or even citizens, napaka-importante ng credit score natin. Kaya kailangan alagaan natin siya from the very moment na umapak tayo dito sa Canada. Kaya naman in today's video guys, pag-uusapan natin yung mga tips and tricks na ginawa namin ni Dayan personally kung paano namin napakanda yung credit score namin tsaka paano namin na-maintain yung magandang credit history. But before we proceed guys, gusto ko lang pasalamatan ng Credit Canada who is the sponsor for today's video. Kasi sila guys yung ginagamit ko to educate myself financially lalo na sa pag-handle ng mga credit cards, ng pag-build ng credit score, pag-maintain ng credit history, at saka pag-budget na rin. So kung gusto ninyong matuto kung paano kayo mag-build ng credit score ninyo guys or kung paano kayo magiging financial literate, just visit Credit Canada's website. Ilalagay ko po yung link sa description sa baba. And since this month is Financial Literacy Month, meron silang 4 special modules na translate nila into Tagalog. So pwede ninyong panoorin in Tagalog yan. So unang module nila is yung Essentials of Credit in Canada. Pangalawang module nila is How to Build Credit Score here in Canada. Number 3 is How to Improve Your Credit History. And module number 4 is What to do when you run into problems. Kasi hindi natin maiwasan guys na minsan it's too late na, so andyan na yung problema, kailangan natin ng solution. So Credit Canada is actually here to help you. So lahat po ng mga webinars nila, mga education materials ng Credit Canada is free to use po. So pwede niyo siyang i-take advantage, pwede kayong matuto ng libre kung paano maging financial literate dito sa Canada. So again, kung gusto niyo matuto guys, mag-register lang kayo sa link na ilalagay ko sa baba. So now, let's get back to the video. So napag-usapan na natin yung importance ng credit score. Nasabi na rin natin kung paano kayo pwedeng matuto sa pag-build ng credit score. Ngayon, papakita ko sa inyo guys kung ano yung mga tips and tricks na ginagawa namin ni Dayan and kung ano yung mga factors na nakaka-affect dun sa credit score ninyo. So, meron kasing 3 categories yan guys sa credit score. Meron yan yung high impact, medium impact, tsaka low impact. So, from the terms itself guys, hindi lahat ng factors na to ay equal. So, meron yung iba, mas mabigat yung impact sa credit score nyo. Meron naman yung iba, halos hindi mo maramdaman. So, let's start dun sa mga high impact factors. Ano nga ba ito? For high impact guys, number 1 dyan is yung payment history ninyo. So pag sinabi natin payment history, pumalya ka ba or nagkaroon ka ba ng palya sa pagbabayad ng mga credit card mo or ng mga loan payments mo? Kung nagkaroon ka ng palya guys, mababawasan yung score mo ng medyo malaki-laking porsyento. Kasi doon na makikita ng lender mo na, oh okay, itong si Edwin, pumalya siya ng payment niya noong April. So may possibility na papalya ulit siya ng May or ng June or ng July or ng August or something.
So, isang malaking tip na mabibigay ko sa inyo guys sa payment history ninyo para ma-improve ninyo yan is magbayad kayo on time. So, sa mga credit card guys, alam naman natin na merong tinatawag na grace period, right? So, statement date, tapos may grace period ka na 20 to 21 days, tapos ito yung due date mo. Itong due date na to, wag mong kakalimutang magbayad at least ng minimum payment due. So, kasi pag ito, for example, ang due date mo is June 10, pero binayaran mo siya ng June 11, hindi na siya makikredit na on-time payment. Yes, nagbayad ka, pero late payment na siya. So, makaka-apekto na yon sa credit score ninyo. Ngayon, personally sa amin ni Dayan, para maiwasan namin na magkaroon kami ng late payment, inuugali namin na magbayad ng twice a month para hindi talaga namin ma-miss yung due date na yon. And yun nga, sabi ko sa inyo, kapag kami gumagamit ng credit card, minimake sure namin na meron ng cash na nakatabi pambayad dun sa credit card na yon. Second factor na high impact is your credit utilization. So ano ba ibig sabihin ng credit utilization? Ito yung rate ng paggamit mo ng credit card mo. So bigyan ko kayo ng example. Kung ang credit limit mo ay 1,000 Canadian dollars, tapos, ang nagamit mo is, let's say, $300. Ang credit utilization mo is 300 divided by 1,000 or 30%. So, kapag gumamit ka naman, for example, ng 900 out of the 1,000 na credit limit mo, ang utilization rate mo is 90%. Pag ginamit mo 1,000 over 1,000, that's a 100% utilization rate. So, ang gustong makita ng bangko dito is mababang utilization rate. Why? So, pag mababa kasi ang credit utilization rate mo, ang ibig sabihin kasi niyan guys, pinapayagan kang umutang ng credit card company mo ng 1,000 Canadian dollars, pero ginagamit mo lang is 300. Ibig sabihin nun, medyo responsible ka sa pag-utang. So, ang tip ko para mapaganda ninyo ang credit utilization rate ninyo is alamin ninyo kung kailan yung cut-off ng statement date ninyo. For example, lang sa akin, statement date ko for example is June 20 or every 20th of the month. I make sure guys na before that 20th, makabayad ako ng credit card ko. So what do I mean by this? For example nga, 1,000 yung credit card ko. Pwede kong gamitin yung buong 1,000 pero i-make sure ko na before pumasok yung statement date ko, nakapagbayad na ako prior to that. Kasi yung credit utilization rate, kinikwenta nila yan sa statement date mo. So, kung magkano lumabas na balance sa statement date, yun yung gagamitin nila pang kwenta ng credit utilization mo. So, yung unang tip natin kanina na magbayad ka ng twice actually will work here. Kasi once nagbayad ka ng twice, may chances na hindi mo pa statement due, pero nakapagbayad ka na. So, yung credit utilization rate mo bumababa. Ngayon, meron ako nakausap na financial advisor before and tinanong ko kung ano ba yung ideal na credit utilization rate para ma-maintain ng magandang credit score. Ang sagot niya sa akin is between 10% up to 30% or kahit 50% okay lang siya. So, kung doon yung range ng credit utilization ninyo, medyo maganda-ganda yung magiging score ninyo. So, derogatory marks, ano ibig sabihin naman ito? Ito yung mga utang mo na hindi mo na nabayaran and sinend na nila sa collection. So, meron ng collection agency na naniningil sa'yo. In that case, guys, napakalaking dagok niyan doon sa credit score ninyo. Kaya dito sa Canada, nakakatakot kapag sinasabihan kayo na we will forward your account to a collection agency kasi once na ginawa nila yon, sigurado guys yung credit score ninyo babagsak. Ang rationale naman behind that is syempre, ikaw kung nag-default ka na, hindi na lang talaga siya late payment, default. So, malaki na yung chance na sasabihin ng bangko na okay, nag-default na to nung nakaraang taon. Baka mangyari ulit to. So, magiging cautious yung mga lender sa inyo. May chance na hindi kayo pautangin or kung papautangin man kayo is mas mataas na interest yung ibibigay nila sa inyo. Kasi tandaan niyo guys, ang mga bangko niyan, ang interest niyan, naglalaro yan sa risk. Kung risky yung profile ng borrower nila, mas mataas yung interest na china-charge nila. Kung less risky, mas maliit yung interest na china-charge nila. So yun, ang tip ko for derogatory remarks, kung meron kayong mga hindi nabayaran guys, make sure na i-contact ninyo agad yung company na kung saan man kayo nagkautang and make sure na hindi siya pumasok sa collection. Make an arrangement siguro, mag-debt reconstruction siguro kayo or whatever. And disclaimer lang guys, before we proceed, I am not a financial advisor and lahat lang ng sinishare ko sa inyo dito is based on my research and based on my personal knowledge lang.
So kung kailangan nyo ng mga credit advice or financial advice, you can actually contact Credit Canada para matulungan nila kayo for that. And again, to contact them, ilalagay ko lang po sa description sa baba yung link nila. Next tayo dun sa mga medium impact. So i-summarize lang natin yung mga high impact. Andyan yung payment history, credit utilization rate, at saka derogatory remarks. So that's your high impact. So ngayon punta naman tayo sa mga medium impact. Ang mga medium impact, merong dalawang factors dyan. Unang factor dyan is hard inquiries. Ilang hard inquiries ang ginawa sa account mo from the past 6 months or 1 year. So, ang ano naman kasi ng mga hard inquiries, ano ba to? So, for example, mag-open ka ng credit card. Si credit card company, usually sasabihan ka na, okay, magka-credit check kami and this will go through to your credit score report or credit history. So, kapag sinabi nila yun, ibig sabihin guys, magpupull sila ng credit report and papasok yun sa credit history ninyo. Ngayon, what's so big deal naman sa mga hard inquiries? Kasi guys, ang bangko tinitignan nila yan as ano. For example, ikaw or ako, si Edwin, kapag madami akong pinagtanungan or pinag-applyan ng credit card or madami akong in-applyan ng loan, for example, nag-apply ako ng RBC credit card, nag-apply ako ng BMO credit card, ng CIBC credit card, TD credit card, ATB credit card, or kung ano pa mang card yan or kung ano pa mang mga loan yan. Ang tingin kasi niyan ng mga lenders, oops, bakit itong individual na to or bakit si Edwin apply ng credit card? Anong meron? Yun kasi yung isipin nila, di ba? So, it can be na kaya ka nag-a-apply ng credit card kasi may gusto kang bayaran or kaya ka nag-a-apply ng credit card kasi may gusto kang gawing hindi maganda or kaya ka nag-a-apply ng credit card is for legitimate purposes na gusto mo lang magkaroon ng credit card. Pero ang advice sa akin ng financial advisor ko, i-lessen daw yung pag-a-apply ng mga credit cards and yung pag-a-apply ng mga loans all at the same time. Or yung very, very frequent, like every month nag-a-apply ka. Kasi merong negative effect daw yun sa credit score niyo, which is true. Kasi, syempre, sabi ko nga sa inyo, ang titignan ng lender dyan, bakit ka apply ng credit score or ng credit card? At ibig ba sabihin nito, hindi ka nila in-approve? May something ba? Or who knows, diba? So, next na medium impact is credit age. Yung credit age, halos wala ka na magagawa dito guys eh. Ang kailangan mo lang dito is to keep your account open and maintain mo lang yung magandang record mo and yun lang. Basically, yun lang yung gagawin mo for that credit age. Kasi ang rational naman dyan, habang mas matagal na meron kang credit card, ibig sabihin, mas gumagaling ka na mag-handle ng finances mo. Next, punta naman tayo sa mga low impact. Sa low impact map, isa lang yung nakikita ko dito na factor. Ito yung madami kang accounts. So, for example, meron kang 10 credit card, tapos meron kang 3 loans na personal loans. Isipin mo, hindi ba magtataka yung mga lender mo bakit meron ka ng mga credit cards na yun? Saan mo gagamitin yung mga credit cards na yun? So still, it's affecting your credit score but very low yung impact niya. So ang mabibigay kong tip sa inyo dito guys para ma-improve ninyo itong credit mix ninyo is mag-maintain kayo ng just ample amount of credit cards and then mag-mix kayo ng ibang loans like personal loans or mortgage loan or whatever loan. And yun, doon mapapaganda ng konti yung credit score ninyo. So, ang focus talaga natin dito, kung talagang gusto niyo mapaganda yung credit score tsaka credit history ninyo, is yung tatlong high impact factors, which is yung payment, credit utilization, and derogatory remarks. So, yun yung mga bagay na kailangan ninyong malaman for credit score dito sa Canada. Kasi, sabi ko nga sa inyo kanina, napaka-importante na mayroon kayong magandang credit score. Kasi, pag maganda yung credit score ninyo, maganda rin yung rates na mabibigay sa inyo ng mga bangko or ng mga lenders pag gusto na ninyong umutang in the long run. So, yun lang muna for today's video, guys. Thank you so much for watching. Again, this is Edwin from Grace Canada Vlog. Always remember to stay humble and always stay focused sa inyong mga goals. And as always, I'll see you sa next vlog. Bye-bye!